purihin natin at i-appreciate natin yung mga tatay, no? Yung mga nanay na wala nang manginatay, no? Yung sabi pa, inatay daw, sabi. Amen. Hallelujah. Kaya we appreciate, no, the Father's Day today. Kung mayroon tayong mga tatay pa, no? Amen. Hallelujah. No, nabuhay pa. Kaya i-greet natin, no? Happy Father's Day to 2 days from now. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, today, ano natin, no? Kung paano yung pagmamahal ng isang ama sa mga anak. Kung paano yung mga ama nagmamahal sa kanilang mga asawa, no, sa mga relationship, sa family, to appreciate the Father's Day today. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid today, ano yan, Jeff? Kuya Jeff, pakipindot. Yan, sabi diyan, no, sa Psalms chapter 103 verse 13, no, sabi diyan, as a father has compassion on his children, so that the Lord has compassion on those who fear Him. Kaya mga kapatid, tayo tumayo. Amen. Hallelujah. Hingi muna tayo ng gabay. Amen. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. We worship you. We glorify your name, Lord God. Lord God, sa umaga na ito, Panginoon, ikaw ang manguna, Lord. Hindi kami, Panginoon, O God. Nawa, Lord, ikaw may control, Panginoon, O God, to celebrate, Panginoon, O God, the Father's Day, Panginoon, O God. Kung paano sila, Panginoon, O God, naging compassion sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, Panginoon, O God. Lord, I pray, Father God, ikaw ang manguna, Lord, as a Father para sa amin, Panginoon, O God. Lord, itago mo ako, Panginoon, O God, sa iyong likuran, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, yung strength mo, yung kapangyarihan mo, Panginoon, O God, upon me, Panginoon, O God. Na ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang makikita, hindi ako, Panginoon. Hindi ang kahinaan, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, ikaw ang tinataas namin sa araw na ito, Panginoon, O God. Nawa, Lord, to bless us, Panginoon, O God. Nawa, Lord, to encourage, Panginoon, O God, sa bawat isa, Panginoon, O God, kung ano yung pinaparating mo para sa amin, Panginoon, O God. Be glory, be honor, and worship to you, Lord God. In Jesus the mighty we pray. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Tayo umupo. No? Hallelujah. Sabi dito, in David, no? As a father has compassion on his children, so that the Lord has compassion who does fear Him. Kaya mga kapatid, na sinasabi dito sa atin, no, kung paano ang ama ay naghabag sa kanyang mga anak, ganun din ang pagkahabag ng Panginoon sa may mga takot sa Kanya. Amen, hallelujah. No? Na sinasabi dito, ang Diyos natin ay isang ama ng bawat isa sa atin, sa mga Kristiyano. Amen? Siya yung ama natin na nasa langit. His love is unconditional. Amen? Yung pagmamahal niya, walang kondisyon. Amen? His care is everlasting. No? Yung pangangalaga niya, tuloy-tuloy. Walang hanggan. Amen? Kaya ganun din tayo bilang isang mga ama sa ating pamilya, ama dito sa church natin, ganun dapat din natin, mga kapatid, na tayo, yung pagmamahal natin ay walang katumbas. Walang kondisyon. Amen? Hallelujah. God is a caring, loving, compassionate Father. He loves more than you will ever understand. Amen? Hallelujah. He loves you. No? Minahal ka niya kahit hindi mo pa maintindihan bakit ka minahal ng Diyos. Amen? Sabi pa dito, He loves you more than you can ever comprehend. Amen? Hallelujah. Ganon din dapat tayo, mga kapatid. No? Sinasabi pa dito, God is love. He made you to love you. Amen? Ginawa ka niya para mahalin ka. Mahalin ka niya at minamahal mo din siya. Ganon din dapat, mga kapatid. No? He's loving toward you in everything that He does. And His compassion is most outstanding quality. God is a caring Father for us. Amen? Para sa atin, mga kapatid, bilang isang may mga anak dito. Sino may mga anak dito? Amen? Taas kamay. Amen? Sa tumaas ng kamay, may regalo. Si Pastor mamaya. Amen? In church na ito. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, today, na ito, mga kapatid, na sinasabi dito kung paano yung ama natin nasa langit, paano siyang magmahal, dapat ganun din tayo bilang isang tatay. No? Napakaganda, no? Na sabihin natin na ikaw mismo na isang ama sa pamilya, na nandun yung habag mo, nandun yung care mo sa pamilya mo. Amen? Hallelujah. Na sinasabi dito, nagmamalasakit ka. No? Even, no, kahit malayo man tayo, pero nagbibigay ka sa financial sacrifices, no, sa pamilya mo. Amen? Kasi mga kapatid, mahirap ang maging tatay.
Amen. Kaya sa mga single, no? Amen. Kaya mga kapatid, no, madali ang magkaanak. Pero mahirap ang maging pagkatatay. No? Amen? Kaya nga mga kapatid, madaming mga pagkakataon, alam natin, makikita natin sa mga mata, sa mga tatay, no? Minsan hindi vocal. Amen? Minsan tahimik lang, no? Minsan na alam natin na, di ba, sa mag-asawa, no, sa mga may anak, no, alam nila, sa puso nila, he loves the kid. No? Mahal niya ang pamilya. No? Mahal niya ang kanyang anak, di ba? Pero hindi natin, minsan sa ating tayong mga anak, hindi natin nakikita sa ating ama kung paano sila magsakripisyo para sa atin. Amen? Kasi akala natin, ginawa na lang nila yon kasi para maiskakabuti sa atin. Amen? Pero ipakita natin sa kanila, ganun pala yung magmahal ang isang ama. Ganun din ang ating Panginoong Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak para sa atin. Tayong mga anak, no? Mahirap ibigay yung anak sa mga anak na tayo, mga kasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, pinaparating sa atin kung anong Diyos sa atin, no, buhay, na yun po mga kapatid, ang ating Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, walang kondisyon, yung pag-aalaga ng Panginoon para sa atin ay walang hanggan, mga kapatid, no? Amen? In the title of this text, mga kapatid, Compassionate Father. Mahabaging mga tatay, ama, at daddy. Amen? Hallelujah. The compassionate of Father, kung paano sila maging mahabag sa kanilang mga anak. Amen? Nakikita natin, a compassionate father, gentle, fierce, understanding, with strength. He show His love through quiet sacrifice. Amen? No? Makikita natin na ipinapakita nila yung pagmamahal nila through sa tahimik lang, nagpagsakripisyo, yung tahimik na ginagawa nila para sa kanilang pamilya. Amen? Rather than just words, leaving a legacy of security. Ito mga kapatid, nag-iiwan din sila. Kaya mga kapatid, minsan pag tinatanong yung bata, anong gusto mo maging? Di ba? Di ba? Lahat ng sinasabi ng mga bata, gusto ko maging tatay. No? Gusto ko kagaya ni tatay. Amen? Dapat tayo ay maging halimbawa sa ating anak para tayo ay itingala nila. Para tayo ay proud na maging ama sa kanila. Di ba? Pag sinabi ng ating Panginoon, ito yung anak ko. Ito yung nagbago na yung anak ko. Amen? Proud ka kasi merong Diyos na sinasabi na ito yung anak ko. Na tinanggap ka ng ating Panginoon. Amen? Kahit mga kapatid, in the broken words, nandito naman tayo sa mga mundong ito. No, hindi naman tayo righteous lahat dito. Si pastor hindi righteous, hindi perfect. Amen. Meron tayong mga kasalanan. Bagos mga kapatid, kung tinanggap mo ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin, we proud you are a children of God. Ganun po mga kapatid. Amen. Sabi Pedro, the Father tears and fears are unseen. Hindi natin makikita. No? Yung ilang iyak, yung takot nila. Amen. Minsan pasaya-saya lang si tatay, no? Pero yung sa loob nila, masakit na pala. Amen? No? Hindi natin nakikita, na alam natin mga kapatid, no? Kasi nga makikita, yung sakripisyo ng mga tatay, kung paano sila, mga kapatid, nagbubuhay para sa kanilang anak. Binubuhay para sa kanilang anak. Amen? Sabi Peter, the protection remains our pillar of strength. Ito po mga kapatid, yung pananatili, yung protection, no? Yung pillar ng strength ng tatay ay nasa kanyang pamilya. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ano ba? The mother is the light of the house. And the father is the foundation of the house. Amen? Hallelujah. Anong role ng mga anak? Amen. Amen. Hallelujah. Siya yung nagbibigay kulay sa tahanan.
Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, sinasabi dito sa atin na yung pagkatatay mo, dapat ipakita mo sa iyong anak na mabuti ka. Kaya ang tanong ko sa inyo, naging mabuting ama ka ba sa iyong mga anak at sa iyong asawa? Amen? Kaya mga kapatid, dito, ipinapahayag sa atin, may dalawang bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. 11:30, siguro mga 30 minutes, tapos na tayo. Amen? To celebrate the Father's Day, kaya hindi natin tanggalan, no? Kaya sinasabi do, two things that show a compassionate father na ipinapakita kung paano sila kahabaging ama sa kanilang buhay. And number one, father's love. Amen. Hallelujah, no? Sinasabi dito sa atin, yung pagmamahal ng isang ama, hindi man natin makita, pero makikita natin sa kanilang sarili kung paano sila magsakripisyo. Amen? Kaya mga kapatid, today, kung meron man tayong mga na sinasabi na broken family, no? Pero wag natin ilayo natin yung sarili natin sa anak natin. Amen? Wag natin ipagkait sa kanila yung pagmamahal para sa kanila. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi dito sa atin, meron tayong nagpapatawad ng Panginoon. Tayo pa ba hindi nagpapatawad sa mga ama natin, sa ating mga anak, no? Ina sa ating mga anak. Amen? Dapat nandun pa rin yung pagpapatawad. Kasi ang ating Panginoong Diyos, nandun pa rin yung pagpapatawad para sa atin. Amen? Hallelujah. Yung pagmamahal ng isang ama, sabi nga dito, in Psalms chapter 103, verse 13a, as a father has compassion on his children. No? Yung paghahabag ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Oh, amen, hallelujah. A love of the father's love in a foundation of a happy family. Amen? No? Ito yung pundasyon para mga happy family, happy. Kaya sabi nga, happy family, happy wife, happy children. Amen? Kaya nga, kasi nandun yung ama natin na nagmamahal para sa atin. Amen? To show through all daily sacrifice, quiet support to the legacy His builds. No? Na nandun yung sakripisyo na araw-araw, pagtrabaho, kahit hindi na kumakain ng pang-umaga. No? Minsan nga, yung kinakain niya, ibinibigay na lang niya sa kanyang pamilya. No? Pag sinasabi, kumain ka na ba? Oh, busog ako. Minsan ganun eh. Di ba? Yung sakripisyo, naakala natin busog siya, pero hindi pala kasi binibigay niya para sa pamilya niya, para sa kanyang anak. Amen? Pero, yung magandang legacy na iiwan natin sa kanila, na madala natin sila sa Panginoong Diyos. Yung madala natin sila sa mabuting landas. Amen? Kaya nga, pag sinasabi yung anak Tay, gusto ko ng iPhone. Huwag bigay agad. Amen? Dad, gusto ko itong magandang laruan. Amen? Lord, gusto ko itong ganito. Gusto ko ito, Dad, gusto ko ito. Amen? Kaya mga kapatid, mas maganda magbigay. Pero kailangan natin unawain, tama ba ang ibibigay natin para sa kanila? Amen? Tama ba sa atin na ibibigay ba ang kanilang gusto? Ikakabuti ba sa kanila? Kaya nga, sabi dun sa salita ng Panginoon, pag binigyan mo daw ng scorpion ba yun? Sa snake, no? Yung anak mo, kaya mo ba? Di ba? Kaya nga, ibibigay mo sa anak mo yung dapat nararapat. Amen? Yung mag-iwan ka ng legacy na sundin ng anak mo. Amen? Kaya mga kapatid, no, napakaganda, napakikita, no? Sa mga ibang mga tatay, no, nakikita natin yung sakripisyo ng mga tatay. Amen? Hallelujah. Kasi nga, alam natin, kahit quiet sila, kahit tahimik sila, nakala natin, patawa-tawa lang, pero umiiyak pala yung puso nila. Amen? Kasi nga, alam natin kung gaano kasakripisyo ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya kung maging tatay ka man, soon, no, dapat maging responsable ka. Dapat yung pagmamahal mo ay hindi nawawala para sa pamilya. Amen? Kaya mga kapatid,
Pakita natin ito, no, sa Luke chapter 15 verse 20. No, ito po yung prodigal son, mga kapatid, no. Sa ano no, ng ating Panginoong Diyos. Sabi ito, "So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him, was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him." Ito po yung time, yung anak niya, no, na yung prodigal son, na yung ari-arian niya, ibininta niya lahat. No? Yung binigyan siya ng kayamanan ng kanyang ama, ibininta niya lahat. Lahat ng pag-aari niya. No? Winaldas niya doon, winaldas niya rito. Lahat ng yung kinita niya, winaldas niya. Nung naubos na tuloy. Di ba? Sabi nga, naubos niya yung lahat ng kayamanan niya ang ibinigay sa kanyang ama. Nung naghirap na siya, nandoon na siya sa baboy. No? Gusto niyang kumain doon. No? Buti pa doon sa ama ko. Maraming mga pagkain, masagana. No? Nakikita niya, pero yung pagmamahal ng isang ama, kahit nawalan man siya, pero hinahanap pa rin siya. Inaabangan siya ng kanyang ama sa pagbabalik. Yung anak, hindi niya nakikita. Yung ama niya, naghihintay. Amen? Yung ama, nung malayo pa siya, kitang-kita na siya. Amen? Yun ang pagmamahal ng isang ama. Kahit mawala man tayo dito sa paanan ng Diyos, ang ating Panginoon, bukas kamay pa rin para sa atin. Handa pa rin siyang tunggap kahit gaano man kasalanan natin na nagawa. Open arms pa rin ang ating Panginoon para sa atin. Tanggapin niya tayo. Ganon din yung ama. Isipin niyo mga kapatid, no? Tayo, kasi may anak naman ako, no? May anak na ako, no? Si Jeffrey naman siguro walang anak pa dito, no? Amen? Hallelujah. Kaya ano, sabi nga no, mga kapatid, pag tayo bilang isang ama na, no? Kahit nahihirapan, nasasaktan na ng ating anak, pero hindi natin parang matiis, no? Yung anak natin na ganun, no? Kaya nga, ipinapahiwatig dito sa atin, kahit tayo, no, nawala man tayo, nasaktan man natin ating Panginoong Diyos, pero naghihintay pa rin ang Panginoon para sa atin. Bukas palad pa rin niya sa atin. Ganon dapat, mga kapatid, no? Kaya nga sabi ito, the ultimate Father, no matter how far you have strayed, the Heavenly Father is looking down to the road, waiting the run of you while with open arms. No? Mga kapatid, sabi ito, kahit malayo ka man, hindi ka man abot, pero tumitingin pa rin ang Panginoon para sa iyo. No? Nandyan pa rin ang Panginoon, naghihintay para sa iyo, at bukas palad natatanggapin ka. Kaya mga kapatid, no, as a leaders in this church, no, as isa sa mga leader ng church, sa mga kapatid natin, no, nawawala dyan sa landas, balik na kayo. Amen? Bukas yung pintuan para sa Panginoon. Hindi bukas, huwag mo niyong tingnan yung pastor. Huwag niyong tingnan yung kapatid. Amen? Huwag niyong tingnan kung ano meron kami dito. Tignan mo ang kapangyarihan at grasya ng Panginoong Diyos para sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, no, bilang isang ama ng ating Panginoong Diyos, siya yung ama natin, handa siyang magsakripisyo para sa atin. Ganon din tayo bilang isang mga tatay. Amen? Kaya nga, nandun yung pagmamahal natin sa ating pamilya, anak. No? Dapat nandun palagi yung pagmamahal. Amen? Huwag natin hayaan mawala yung pagmamahal para sa atin. Kaya nga sabi dito mga kapatid, no? Kaya minsan, sinasabi, Christian naman sila eh. Yung mag-asawa, Christian naman. Bakit pa rin naghihiwalay? Madami naghihiwalay na Christian. Bakit, mga kapatid? Kasi nga mga kapatid, no? Yung attention ay nawala, mga kapatid, no? Dapat mga kapatid today, na ipinapakita sa atin today na dapat yung pagmamahal ng bawat isa sa atin ay hindi mawala. Gaya
ni Kristo para sa atin. Gaya ng Diyos para sa atin. Bukas palad siya, naghihintay para sa atin. Amen. Ganun din dapat, no? Sa bilang isang ama, no? Nandiyan na alam ko, maraming sakripisyo, maraming luha, maraming mga lungkot sa damdamin mo para sa pamilya, para sa anak. Bagkus, ibigay mo yan sa Panginoon. Ibigay mo lahat yan para sa Panginoon. Lahat ng bagay yan, gagabayan ka ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, no, pinapaalala sa atin ni David dito kung paano maghabagin ang Ama, ang nasa langit para sa atin. Amen? Kasi nga mga kapatid, tayo bilang mga tatay, no, mag-iwan tayo ng ligasiya sa ating anak. Mag-iwan tayo ligasiya sa ating pamilya. No? Mag-iwan tayo ng mabuting gawa para sa ating pamilya. Amen? Kasi nga mga kapatid, darating ng araw, aanihin natin. Amen? Ganon din nating Panginoong Hesukristo. Mag-iwan tayo sa Kanya ng ligasiya. Mag-iwan tayo sa Kanya ng mabuting gawa. Kasi nga mga kapatid, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Dahil sa Kanyang pag-ibig, sa pag-ibig at grasya ng Panginoon para sa atin, nandito tayo ngayon. Amen? Kung walang grasya ng Panginoon, nandun ka sa labas ngayon. Amen? Dahil sa grasya ng Panginoon, nandito ka, nakikinig ka sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And number 2, father's responsibility. Amen? Ano ba yung mga responsibilidad ng isang ama? Amen? Madaming responsibilidad ng ama, mga tatay, no? Sa bawat isa sa atin, no? Kahit na mga nanay, no? Madaming responsibilidad sa pamilya. And number 1, to provide for the family. Yung pag-provide, amen? No, mahirap maging tatay mag-provide sa kanyang anak kung yung no, kapos ka man sa financial, ganun no? Kahit nakakapos ka sa financial, no, pero kailangan mong mag-provide Amen? Kasi pamilya mo dahil responsibilidad mo yun Amen? Bilang isang ama, kailangan mong mag-provide para sa kanila. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod bilang isang ama. No? Huwag tayong mapagod, no? Huwag tayong sumuko. Dahil alam natin meron tayong responsibilidad sa ating pamilya. Amen? And number 2, to instruct and discipline gently. Dapat din tayo to instruct, tayo ay maging haligi sa ating ama, ay sa ating bahay, no? Sa ating houses. Mga kapatid, na tayo ay dapat nandun yung disiplina natin. Hindi yung anak ang nagdidisiplina sa atin. Amen? Meron ganun Amen? Kaya tayo, bilang isang ama, tayo ang magdidisiplina para sa kanila. Para sa ikakabuti ng bawat isa sa anak natin. Amen? And number 3, to model and teach the faith. Dapat ikaw yung modelo. Kasi nga mga kapatid, Jesus is the head of church. Tayo naman is the head of our house. Tayo ang nangunguna. Amen, mga kapatid? Kasi tayo ang nagpo-provide, dapat tayo ang maging modelo sa ating mga anak. Amen? Kaya nga sinasabi ko kanina, dapat makikita mo sa sarili mo na proud ang anak sa'yo. Amen? Makikita sa'yo na ito yung tatay ko. Ito yung tatay ko nag-provide. Ito yung tatay ko naging modelo para sa akin na ganito ako. Like Jesus. Amen. Siya yung modelo para sa atin. Siya yung modelo na nandyan para sa atin. Amen. Siya yung modelo na tayo ay nandito ngayon sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, today, ipapakita natin na tayo ay bilang isang ama sa ating pamilya. Ipakita natin sa kanila. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi nga mga kapatid, ang tanong ko ulit, naging mabuti ka bang asawa? Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, ipakita natin kung ano
yung dapat iparamdam na din natin sa ating mga anak, yung responsibilidad natin para sa kanila. Kasi nga, mga kapatid, sabi nga dito, in Proverbs chapter 22 verse 6, sabi niya, train up a children in the way who shall go. And when he is old, will not depart from it. Mga kapatid, no? Dapat turuan natin ang ating mga anak kung saan tayo nandito ngayon. Ganon ituro natin sa kanila. Kung ano yung nandito ka ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon, ituro natin sa ating mga anak. Kasi mga kapatid, huwag natin hayaan sila na maligaw, mga kapatid, to depart from it. Amen. Huwag natin hayaan na maligaw sila ng landas. Minsan mga kapatid, may mga bata, mga kapatid, no, na nalulung na sa mga laro, Roblox, di ba? Ano mga ganon, di ba? Roblox, may tawag yan. No, amen. Amen na sinasabi dito, naliligaw na sila. Amen. Minsan mga kapatid, nawawala ng atensyon yung mga anak. Nawawala na yung mga pagmamahal, no, sa kanila. Kasi nga, nandun na yun eh. Nandun na sa laro yung pagmamahal nila. Yung atensyon nila, nandun na. Amen. Huwag natin hayaan na mawala sila sa atin, mga kapatid. Huwag natin hayaan na mawala yung way nila na matuto kung ano meron tayo ngayon. Yung nandun tayo sa ating Panginoong Diyos. Ilagak natin yung salita para sa kanila, para maging matuto sila. Amen? Kaya yun ang legacy natin, ibigay natin para sa kanila. Amen? Kaya nga, sabi ito, it's your responsibility to bring your children up in the training and instruction of the Lord. No? Yung responsibilidad mo, hilain mo ang iyong anak mo sa mga training, no, at sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga, mga kapatid, Jesus took the ultimate responsibility for us, spiritual salvation. Yung responsibilidad ng ating Panginoong Jesucristo sa ating spiritual salvation by bearing the weight of our sins. Siya yung nagdala eh. Dapat tayo ang magdala sa ating mga kasalanan eh. Pero ang Diyos, si Panginoong Jesucristo, siya yung nagdala para sa tayo ay maligtas. Ganon yung pagmamahal niya para sa atin. Offering forgiveness. Ibinigay niya yung pagpapatawad niya para sa atin. Amen? And providing a path to eternal life. No? Bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ganon po ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon that the responsibility bilang isang ama, ibigay natin sa ating pamilya. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, today, na pinapahayag ko sa mga kapatid, no, sa ating Panginoong Jesucristo, the Father's Day is special for us. No? Tayo bilang isang mga ama sa tahanan, bilang ama dito sa church, no? Ipakita natin yung responsibilidad natin, no? Ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Amen. Isa lang namang iiwan sa atin eh. Alagaan natin yung pamilya natin. Yung binild natin ang pamilya, alagaan natin. Kung may mga broken family man, huwag mong hayaan na mawala yung anak mo. Provide pa rin. Amen? I-provide mo pa rin para sa kanila. Huwag mong pagkaitan sila. Amen? Kasi nga mga kapatid, ama, dapat maging ama ka. Amen? Magpakatatay ka. Amen? Sa iyong mga anak. Kasi kung hindi ka nag-provide sa iyong anak, kasi nga, in the 1 Timothy ba yun? Kung hindi mo na pinoprovide yung pamilya mo, no, na parang ano ka, parang masama ka. Amen? Kasi nga, nandun po yun sa Biblia. Mga kapatid, hindi ko na lang sinali. Amen? Kaya nandun po, dapat mag-provide tayo. No? Amen? Kaya nga, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos, magpakatatay tayo sa ating pamilya. Kung ano may binild natin, hindi natin laro-laro lang. No? Kasi yung iba, laro-laro lang eh. Di ba? Sabi nga, dapat nandun yung commitment natin. Amen? Commitment natin sa ating pamilya, commitment natin sa ating anak. Dapat nandun yung pangako natin. Amen? Kasi nga mga kapatid, this is the conclusion natin mga kapatid. No?
Sabi, huli na no, mga kapatid, sabi ko nga mga 15 to 20 minutes lang tayo Amen. Sabi niyan, tayo tumayo mga kapatid. Yung basahin natin no, ng malakas o lang. Yes, amen, hallelujah. Luke chapter 6 verse 36. Sabi diyan, you must be compassionate just as your Father is compassionate. Amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo maging ama sa ating mga anak, dapat tayo ay maging habagin tulad ng paghahabag sa ating ama. Kung gaano siya naghahabag sa atin, gaano yung pagmamahal niya para sa atin, yung pagresponsibilidad niya para sa atin, ganun din dapat ibigay natin sa ating pamilya at anak natin. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day sa inyo mga kapatid. Salamat, palakpakan natin ang bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah, Lord. We worship you. We glorify your name, Panginoon o God. Nawa, Lord God, salamat, Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon, to celebrate the Father's Day, Panginoon, to this, Panginoon o God. Because, Lord, ikaw ang manguna sa amin, Panginoon o God. Lord, salamat, Lord, sa mga tatay, Panginoon o God, na nandito, Panginoon o God, online at on-site, Lord God. I pray, Father God, i-bless mo pa sila, Panginoon o God. Lord, i-bless mo pa lang health, Lord God. Lord, i-bless mo pa yung financial, Panginoon o God, na to provide the family, Panginoon, sa ilang anak, Lord God. I know, Lord God, mahirap maging tatay, Panginoon o God. Because, Lord, kung nandyan ka para sa amin, Panginoon, ito'y madali, Panginoon o God. Nakakapit kami sa iyo, Panginoon o God. Lord, we thank you for these souls, Panginoon o God, na nandito, Panginoon o God. Bagkus, Panginoon o God, busy man, Panginoon o God. Bagkus, ikaw ang inuna nila, Panginoon o God. Salamat, Panginoon o God. Lalo na po, Panginoon o God, sa mga tatay sa online, Panginoon o God, nawa, Lord, si Kuya Moy, Panginoon o God, malayo man sila, Panginoon o God, bagkus abot mo sila, Panginoon, i-bless mo pa sila, Panginoon o God. Lord, I pray, Father God, to be compassionate, Father, Panginoon o God, nawa ikaw lang, Diyos, ang aming sasandigan, Panginoon o God. Salamat, Panginoon o God. Be glory, honor, and praise to you, Lord God. In Jesus the mighty name we pray. Amen at amen. Hallelujah.